King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 217. Mahirap na tanong. Nang marinig ang paliwanag ni Zhao Fang, lahat ng tao sa bulwagan ay huminga ng malamig. Totoong maaaring ipatawag ng ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm ang Nine Clouds Lightning. Ang pagpatay na hakbang na ito ay nakakatakot at anumang pag-iral sa ilalim ng True Spirit Realm ay agad na papatayin. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangang mag-ingat kung hindi ay maaari silang masugatan ng husto. Sa puntong ito, lahat ng core disciples at maging ang Haiyan Master ay nag-iingat kay Zhao Fang. Nang tumingin si Quan Chen at ang iba pa kay Zhao Fang, nakaramdam sila ng labis na kaba. Bagamat magbabayad si Zhao Fang ng mabigat na halaga para ipatawag ang kidlat at may 50% na pagkakataong mapatay, sino ang mga ngahas na maliitin ang baliw na bastos na iyon? Ubo-ubo, ang aming mga pag-uusap tungkol sa Lightning Wind Palm ay nagtatapos dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay magbubunyag ng mga sikreto ni Fenger. Pinawi ng boses ng First Elder ang tensyon sa bulwagan. Ang First Elder lang ang nakakaalam na niloloko sila ni Zhao Fang. Sa pamamagitan ng mga pagpapahusay ni Zhao Fang, hindi matawag ng ika-6 na antas ang Nine Clouds Lightning. Ngunit kahit na hindi nito kayang tawagan ang kidlat, sa bawat iba pang aspeto, ito ay mas malakas at ang panganib na dulot nito ay napakababa. Bilang mas perpekto sa kasanayang ito, paano isasapanganib ni Zhao Fang ang kanyang buhay sa posibilidad at swerte? Sa orihinal, kahit na hindi ipatawag ng isa ang Nine Clouds Lightning, maaaring bumaba pa rin ang kidlat sa isang umuulan na araw o bagyo. Ngayon, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at ang pagsasanib ng Lightning Inheritance, ang Lightning Wind Palm ay naging kompleto. Ginamit ni Zhao Fang ang pagtataka ng lahat at ang orihinal na Lightning Wind Palm para takutin ang lahat. Maging ang Haiyan Master ay naniwala sa karamihan nito. Naniwala si Quan Chen dito nang walang pag-aalinlangan at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Zhao Fang sa paghahanap ng mas mahusay na kasanayan. Si Zhao Fang ay naging isang ipinagbabawal na pag-iral. Para siyang may time bomb sa kanya. Sino ang maglalakas loob na saktan ang baliw na bastos na ito? Maging ang Haiyan Master ay magiging maingat kung susubukan niyang patayin si Zhao Fang ng palihim. Bagamat mukhang high-key ang mga kilos ni Zhao Fang, ang ginawa lang niya ay magbukas ng pansamantalang payong, na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para mag-mature. Sa mga susunod na araw, sinimulan ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang mental energy skills laban sa core disciples tulad ng tinalakay sa Clan Master. Ang dahilan kung bakit pumayag si Zhao Fang ay hindi lang dahil sa mga reward na inaalok ng clan. Ang iba pang dahilan ay kulang siya sa karanasan sa pakikipaglaban sa mental energy. Ngayon ang mga core disciples na ito ay handang maging live na target, halatang hindi sila tinanggihan ni Zhao Fang. Una siyang nagsimula kay Yang Gan. Ayon sa kasunduan na ginawa sa clan, nauna ang 5 nangungunang. Ang kalooban, karanasan at estado ng puso ni Yang Gan ay lahat ay napakataas. Ang mga taong ito ay may malakas na pagtutol laban sa mga pag-atake ng tunog ng enerhiya ng kaisipan at ang paglilinang ng huli ay mas mataas kaysa kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay handang tumulong kay Yang Gan. Una, iisa ang master ng dalawa at hindi sila magkaaway. Pangalawa, napakalakas niya kaya hindi na kailangang mag-ingat si Zhao Fang. Kung ito ay isang taong may mahinang kalooban, si Zhao Fang ay maaaring malubhang masaktan sila nang hindi sinasadya. Bahagyang napabulala si Zhao Fang at ginamit muna niya ang kanyang mental energy sound attack. Ang pag-ataking ito ay magdudulot ng pinsala sa mga organo sa pamamagitan ng mga vibrations ng tunog at ito ang pag-atake na pinakapamilyar ni Zhao Fang. Sa pagharap sa mental energy sound attack, bahagyang nanginig ang makapangyarihang pigirin ni Yang Gan. Ang katotohanan na siya ay nakabantay ay nagpapahintulot sa kanya na harangan ang pag-atake. Brother Yang, ingat ka. 50% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko noon. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. 60%, 70%, 80%. Nang gamitin ni Zhao Fang ang 8 hanggang 90% ng kanyang kapangyarihan, naramdaman ni Yang Gan ang kanyang estado ng puso at dugo na bahagyang nanginginig. Brother Zhao, ang mental energy sound attack mo ay maaaring makapinsala sa akin kung ito ay isang sneak attack.
Si Yang Gan ay may tame time na ekspresyon. Siya si Yang Gan. Kung ito ay isang tao bukod sa kanya o Beimoy, malamang na sila ay agad na mapatay sa pamamagitan ng isang tunog na pag-atake. Ang mas nakakatakot ay ang paglipat ni Zhao Feng ay isang pag-atake sa lugar. Ito ay dahil ito ay isang pag-atake sa lugar na nalampasan ni Zhao Feng sa ikalawang yugto ng Floating Crest Trial. Ang hindi alam ni Yang Gan na kahit na ginamit ni Zhao Feng ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake ng tunog ng enerhiya ng pag-iisip, pinagsama-sama lang niya ang 20 hanggang 30% ng mga kaliwanagan na nakuha niya mula sa Lightning Inheritance dito. Nangangahulugan din ito na kung ganap na pinagsama ni Zhao Feng ang mga kaliwanagan na nakuha niya mula sa Lightning Inheritance sa Mental Energy Sound Attack, ang kapangyarihan ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 50%. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, maaaring masugatan si Yang Gan kahit na siya ay nagbabantay. Ang unang mental energy attack ni Zhao Feng ay ang kanyang forte, ang Mental Energy Sound Attack. Sa pagharap sa pag-atake ng ilang beses, tumaas ang pagtutol ni Yang Gan. Ang ikalawang round, ang pagguho. Walang taong walang kapintasan. Lahat ng tao ay may kapintasan sa kanilang mga puso. Kung ang isang tao ay walang mga kapintasan, kung gayon sila ay magiging isang santo ngunit ang mga santo ay umiiral lamang sa mga alamat. Ang ibig sabihin ng Erosion ay sinusubukang alisin ang mga kapintasan sa puso ng kalaban. Ang mga natama ng kasanayang ito ay maaaring mawala ang kanilang katwiran at kung ito ay seryoso, ang kanilang mental energy ay maaaring gumuho. Sinubukan ni Zhao Feng na sirain ang puso ni Yang Gan, ngunit ang epekto ay hindi halata. Ngunit may isang pagkakataon na nagtagumpay si Zhao Feng sa paglusot sa depensa ni Yang Gan, nakakuyom ang mga kamao ng huli at nagawa niyang ipitin ang mga ngiping nakakuyom. Walang sino man ang maaaring kumuha sa akin ng titulong head disciple. Beimoy, Zhao Feng, malayo ka pa. Paano ito posible? Siyempre, nabawi ni Yang Gan ang kanyang kamalayan sa kalahating oras ng paghinga, ngunit ang kalahating oras ng paghinga ay sapat na upang magpasya sa isang labanan. Brother Zhao, ako lang. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Yang Gan. Tumawa si Zhao Feng at nagsabi, ayos lang, walang perpekto. Lahat ng tao may kanya-kanyang kapintasan. Hindi na siya tinanong ni Yang Gan. Sa pagharap kay Zhao Feng, na sinusubukang sirain ang kanyang puso, ang paglaban ni Yang Gan laban dito ay naging mas malakas din. Ang ikatlong round ng mental energy ng kaisipan, ang mga ilusyon ng enerhiya ng kaisipan. Ang landas ng mga ilusyon ay napakalalim at maaari itong magamit sa maraming aspeto, tulad ng mga kasanayan sa paggalaw o mga array ng ilusyon. Ang ilusyon ng isip ni Zhao Feng ay ang kombinasyon ng illusion fish picture at ng heart controlling technique. Brother Yang, magsisimula na ako. Ang boses ni Zhao Feng ay tila may pain at pangakit at kakaibang kumikinang ang kanyang mga mata. Sa pangalawang pagkakataon na sinalubong ng tingin ni Yang Gan ang mata ni Zhao Feng, ang kanyang ekspresyon ay nagpupumiglas ng isang segundo bago bumalik sa normal. Napakalakas ng mga pag-atake ng ilusyon. Bahagyang nagulat si Yang Gan. Ang kapangyarihan mula sa mga ilusyon ng isip ni Zhao Feng ay naglalaman ng mga insight na nakuha mula sa illusion fish picture. Napakalalim ng illusion fish picture at minsang sinabi ng matandang si Zhang na kung naintindihan niya ng buo ang illusion fish picture, wala siyang karapatang maging guro niya. Ngayon, halos lahat ng ito ay natutunan na ni Zhao Feng at ang kanyang mga ilusyon sa pag-iisip ay napakalakas. Hihihi, 30 hanggang 40% na power lang ang ginamit ko noon. Bahagyang tumawa si Zhao Feng habang gumagamit siya ng isa pang ilusyon sa pag-iisip. Ang mga ilusyon sa pag-iisip ay nahahati sa dalawang uri. Ang una ay ang mga pag-atake ng ilusyon sa pag-iisip at ang nakatalukbong na figure, na nakilala ni Zhao Feng noong gabing iyon, ay may ganitong uri. Ang pangalawang uri ay pagkalito ng ilusyon sa isip. Ang lakas ni Zhao Feng ay ang pangalawang uri at pinagsama sa illusion fish picture, maaari niyang gawing pansamantalang ilusyon ang kalaban. Nang gumamit si Zhao Feng ng 60 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan, si Yang Gan ay natulala na at bawat pagkataranta ay tatagal ng kalahating hininga hanggang sa 2 paghinga sa pinakamataas. Makalipas ang 2 araw, ang pagsasanay ni Yang Gan kasama si Zhao Feng ay natapos na. Nakita lang ng lahat si Yang Gan na lumabas na walang kaluluwa.
Pagkatapos noon, sina Beimoy, Ran Xiaoyuan, Yuan Ji at ang iba pa ay naging buhay na paksa ng pagsubok ni Zhao Fang. Sa sorpresa ni Zhao Fang, napagtanto niya na ang paglaban ni Beimoy sa mental energy ay bahagyang mas malakas kaysa kay Yang Gan at ito ay dahil sa Dark Water Inheritance. Hindi lang malakas sa physical defense si Beimoy, napabuti din ng kanyang Dark Water Inheritance ang kanyang mental energy defense. Sa 2 araw na pagsasanay, umalis din si Beimoy, talunan at pagod. Ang pangatlong tao ay si Ran Xiaoyuan. Katamtaman ang performance ni Ran Xiaoyuan. Noong ginamit niya ang atake ng pagguho, nagulat si Zhao Fang sa pagganap ni Ran Xiaoyuan. Gusto ko si Brother Zhao. Sister, huwag mong sabihin kahit kanino. Pulang dugo ang mukha ni Ran Xiaoyuan habang mapilit niyang sinabi. Ang buong proseso ay tumagal ng ilang paghinga. Si Zhao Fang ay kumilos na parang walang nangyari, ngunit nagbigay siya ng mga payo kay Ran Xiaoyuan kung ano ang gagawin. Makalipas ang 10 araw, ang 9 na pangunahing disipulo ay lumabas sa kinaroroonan ni Zhao Fang. Sina Yang Gan, Beimoy at Ran Xiaoyuan ay may higit na kahalagahan na ibinigay sa kanila. Ang iba naman, natapos sila sa loob ng 1 araw at kalahati. Siyempre, ang mga may magandang relasyon kay Zhao Fang, tulad ni Lin Fan, ay espesyal na inaalagaan. Mula sa sandaling ito, kinokontrol ni Zhao Fang ang mga bahid ng puso ng bawat core na disipulo at kilala niya ang iba nilang mukha. Mula noon, si Zhao Fang ay naging isang buhay na sa tingin ng lahat ay ipinagbabawal na hamanin. Ang mga core na disipulo ay hindi mapalagay kapag may binanggit si Zhao Fang. Pagkatapos ng pagsasanay, natanggap ni Zhao Fang ang gantimpala ng clan na naglalaman ng 1,000 mababang gradong primal na kristal na bato, mga kontribusyon na puntos, espiritual na table task, armas, at iba pang mapagkukunan. Si Zhao Fang ay lubos na nasisiyahan. Sa nakalipas na 10 araw, naging mas swabe siya sa paggamit ng kanyang mental energy at tumaas ang kanyang lakas. Para sa susunod na yugto, ang mga core na disipulo ay higit sa lahat ay nasa pag-iisa, sinusubukang lampasan ang kanilang mga bottleneck. Gayunpaman, 20 araw na lang ang natitira at malinaw na hindi sila makakalusot sa maikling panahon na ito, lalo na para sa mga core na disipulo sa 5th sky o mas mataas. Sa puntong ito, nahaharap si Zhao Fang sa parehong problema. Naabot na niya ang limitasyon sa bawat aspeto. Napakahirap na makalusot sa anumang bagay. May distansya pa para talunin ko ang lahat gamit ang aking 5th sky cultivation. Lalo na kapag ang 4 na bituin ay mas malakas kaysa sa isa't isa. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Ano ang dapat niyang gamitin ang natitirang oras? Maaari niyang ibukod ang pagpasok sa liblib na pagmumuni-muni. Ang patuloy na pag-iisa ay nagpalala ng epekto. Pagkatapos, mayroon na lamang isang paraan upang madagdagan ang kanyang lakas. King of Gods, Kabanata 218. Mahiwagang lugar. Ang sagot ay simple. Labanan. Sa nakalipas na ilang buwan, si Zhao Fang ay nag-iisa at ang bawat aspetong sinasanay niya ay umabot sa bottleneck. Sa pamamagitan lamang ng tunay na labanan ay mapipiga ang kanyang potensyal. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang lakas ng lahat sa Floating Crest Trial. Siyempre, 20 araw na lang ang natitira at hindi magagarantiyahan ni Zhao Fang na ang labanan ay magbibigay sa kanya ng mga tagumpay. Ngunit isang punto ang tiyak, kung nanatili siya sa pag-iisa, halos walang posibilidad ng mabilis na pagtaas ng kanyang lakas. Sa makatuwid, pinili ni Zhao Fang na lumabas at makipaglaban. Hindi lang si Zhao Fang ang nag-isip nito. Si Beimoy at Lin Fan ay umalis na sa clan para lumabas at lumaban. Pumunta si Zhao Fang para magmisyon mula sa clan. Ang layunin ay patayin ang 4 na two-headed silver-crowned birds. Ang kahirapan ng misyong ito ay nireranggo sa pagitan ng 6 at 7 bituin. Karaniwan, 3 cultivators sa 6th sky ang kakailanganin para magkaroon ng mataas na pagkakataon na magtagumpay. Ang two-headed silver-crowned bird ay isang lumilipad na nilalang na may 2 ulo at kaya nitong talunin ang mga normal na magsasaka sa 6th sky. Tiyak na hindi papayagan ng clan ang mga normal na disipulo, na gustong tanggapin ito, na pumunta. Ngunit kung isa sa alang-alang na ito ay si Zhao Fang, pumayag si Vice Headley. Mula sa kanyang pananaw,
kahit na hindi magawa ni Zhao Feng ang misyon, mayroon pa rin siyang kakayahang umatras ng hindi nasaktan. Higit pa rito, si Zhao Feng ay isang maalamat na mamamana at siya ay angkop para sa gawain. Oh, oo, ang misyon na itinakda mo noon ay halos natapos na at ang mga pangunahing kristal na bato ay halos maubos na. Paalala ni Vice Headley. Sobrang bilis. Bahagyang nagulat si Zhao Feng dahil nagbigay siya ng daan-daang libong substandard na primal crystal na mga bato para sa misyon na ito. Matapos matanggap ang mga materyales, 70% ng mga primal crystal na bato sa loob ng interspatial bracelet ni Zhao Feng ay nawala. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon upang ipakita ang kanyang kawalang kasiyahan. Nakipagkasundo si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw na bibigyan niya ito ng 200 substandard na primal crystal na bato bilang pagkain ng pusa. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi hawakan ang mga item sa interspatial na pulse areas bilang kapalit. Ngunit sa 70% ng mga pangunahing kristal na bato ay nawala, ang maliit na pusa ay hindi nakayanan. Sa normal na mga pangyayari, hindi dapat masyadong mababa ang pera ni Zhao Feng dahil marami siyang natamo mula sa paglilitis, ngunit gumastos siya ng malaking bahagi sa pangangalap ng mga mapagkukunan para sa Yin Shadow Cloak. Maraming mga mapagkukunan ay nagkakahalaga ng isang lungsod at ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa mga mortal na armas. Higit pa rito, dahil ito ay isang paghahanap na misyon, ang mga gantimpala ay mas malaki. Bukod doon, binigyan ni Zhao Feng sina Yang Qingshan at Nan Gongfan ng maraming mapagkukunan. Ngayon, si Zhao Feng ay mayroon lamang 1,000 primal crystal na bato, na nagkakahalaga ng 100,000 substandard na primal crystal na mga bato, ang natitira. Upang makakuha, dapat matalo. Inalagaan ni Zhao Feng ang mga mapagkukunan at hindi niya pinagsisihan ang desisyong ito. Ang Yin Shadow Cloak ay isang inheritance item na maaaring lumaki kasama ng may-ari. Kung ito ay maayos, ang kapangyarihan nito ay tataas sa ibang antas. Tara na. Pagkatapos gawin ni Zhao Feng ang misyon, umalis siya kaagad sa clan at nagtungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Ang pangunahing focus niya ay labanan at hindi ang misyon. Kahit na hindi niya makumplito ang misyon, ang kailangan lang niyang bayaran bilang kabayaran ay ilang kontribusyon na puntos, na wala sa kanya. Saang direksyon tayo dapat tumungo? Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Ang Sky Cloud Forest ay sumasaklaw sa 13 bansa at may mga lugar na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi nang ahas na pasukin. Meow meow. Lumitaw ang munting pas ang magnanakaw at nagluwa ito ng sinaunang barya. Ang sinaunang barya ay pamitik sa himpapawid bago dumaong sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Inabot ng huli at itinutok nito ang paa sa isang direksyon. Mabuti. Tumungo si Zhao Feng sa direksyon na itinuro ng pusa. Habang nasa daan, may narinig na hiyawan mula sa isang agila, dahilan upang matakot sa takot ang mga kalapit na nakamamatay na hayop. Tumangala si Zhao Feng at nakita niya ang isang golden feathered eagle na lumilipad sa hangin at nagradiated ito ng aura na nasa fourth sky. Ito ay isang lumilipad na Yao Beast na angkop na buhatin siya. Bumaba ka. Ang boses ni Zhao Feng ay napakaakit at dinala ito sa pamamagitan ng mental energy. Ang golden feathered eagle, na may pakpak na 4 hanggang 5 talampakan, ay malumanay na dumaong sa lupa at ito ay kumilos ng napakasunurin. Tumanggaw si Zhao Feng at umupo siya sa likod ng agila. Ang kanyang pangunawa sa heart controlling technique ay hindi mas mahina kaysa sa nakatalukbong na figure ngayon at ang pagkontrol sa isang ibon ay simple. Dinala ng golden feathered eagle ang tao at pusa patungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Makalipas ang 1 oras, isang maliit na sapa sa isang kanyan ang lumitaw. Dito. Sigurado si Zhao Feng na ito ang Blood Python Canyon na napuntahan niya noon. Dito pinatay ni Ran Xiaoyuan at ng ilang disipulo ang Asher Hyena, na nagbigay daan kay Zhao Feng na makatakas. Pagdating muli dito, isa pang high tier na nakamamatay na hayop ang sumangkop sa Blood Python Canyon at mas malakas pa ito kaysa sa Asher Hyena. Ngunit ang golden feathered eagle na sinakian ni Zhao Feng ay isang Yao Beast at isang Lord tier beast sa mga mata ng mga mortal, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mataas na antas na nakamamatay na hayop. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Zhao Feng,
Isang taon na ang nakalipas ay hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang buhay at ngayon, ang mga mataas na antas na nakamamatay na hayop ay parang mga langgam sa kanyang mga mata. Hindi pinapansin ang mataas na antas na nakamamatay na hayop, pinabagal ni Zhao Feng ang Golden Feathered Eagle ng kaunti at ayon sa direksyon ng maliit na magnanakaw na pusa, malinaw ang destinasyon. Ilang sandali pa, biglang nagdilim ang kagubatan sa unahan at may kakaibang aura sa hangin. Sa madilim na kagubatan, ang paminsan-minsang halimaw ay tumatalon. Tumingin si Zhao Feng mula sa itaas at nagpadala siya ng mental energy sound attack na pumatay sa mas mahihinang mga hayop, kahit na mayroon silang malakas na depensa. Ang mas malalim na pagpunta ni Zhao Feng sa kagubatan, mas malakas ang resistensya at nakakaramdam siya ng hindi mapakali na mga aura mula sa malayo. Tiyak na ang kalaliman ng madilim na kagubatan ay tiyak na mayroong Yao Beast sa 7th Sky o mas mataas dahil ang antas lamang na iyon ang magbabante kay Zhao Feng. Meow meow. Inilabas muli ng pusa ang sinaunang barya at kinumpirma ang direksyon. Tumango si Zhao Feng, pinakawalan niya ang agila at pagkatapos ay kinuha ang Yin Shadow upang takpan ang kanyang aura. Sa ilalim ng takip ng kanyang Yin Shadow Cloak, hindi naramdaman ng mas malalakas na hayop ang pag-iral ni Zhao Feng. Lalong lumakas ang mga aura mula sa kailaliman ng kagubatan at halos lahat sila ay nasa 5th Sky o mas mataas. Nagdududa si Zhao Feng kung ito ang punong tanggapan ng mga Yao Beast o hindi. Sa daan, nakapasok si Zhao Feng sa mga teritoryo ng ilang Yao Beast sa 7th Sky. Bagamat mayroon siyang Yin Shadow Cloak, ang mga hayop ay tumingin pa rin sa paligid ng maingat, na parang may naramdaman sila. Sigurado si Zhao Feng na may kakayahan siyang lumaban sa mga beast ng 7th Sky, mayroong walang limitasyong malalakas na Yao Beasts dito at kapag napalibutan na nila ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm, papatayin nila sila. Sa wakas ay dumaan si Zhao Feng sa pinakamapanganib na lugar pagkatapos ng ilang mahabang oras. Sa daan, nadaanan niya ang hindi bababa sa 20 Yao Beast sa 7th Sky at mayroon pang ang nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang kanilang nakakatakot na aura ay humadlang sa paghinga ni Zhao Feng. Ang mga nasa kalahating totoong espiritong kaharian ay nalampasan ang mga normal na hayop sa 7th Sky. Naging maulap ang madilim na kagubatan sa mga oras na ito, na para bang may agwat sa pagitan ng dalawang lugar. Pumasok si Zhao Feng sa maulap na madilim na kagubatan at agad siyang nawalan ng direksyon at nagulo ang kanyang sentido. Hindi nakakagulat na walang anumang mga palatandaan ng buhay dito. Ang lupa sa ibaba ng mga paa ni Zhao Feng ay naglalaman ng mga buto at ang nakakatakot na hangin ay naging sanhi ng paglamig ng kanyang puso. Ang mga normal na cultivator ay tiyak na mamamatay dito, kahit na sila ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kaliwang mata, na nakakakita sa maulap na hangin. Higit pa rito, ang kanyang forte ay mga ilusyon sa pag-iisip at ang ilusyon dito ay halos walang epekto sa kanya. Basag. Basag. Nilakad ni Zhao Feng ang mga hubad na buto at ang hangin ng kamatayan sa paligid niya ay gagawing hindi makahinga ang mga magsasaka sa 7th Sky. Isang lamig at panganib ang bumalot kay Zhao Feng. Parang may misteryosong enerhiya na gustong pumasok sa kanyang katawan. Ang maliit na pas ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Feng ay maingat na tumingin sa paligid. Inalis ni Zhao Feng ang kanyang eye patch at isang asher na liwanag ang kumislap sa kanyang kaliwang mata na kumislap ng asher, na naging dahilan upang ang panganib na pakiramdam ay agad na nawala ng higit sa kalahati. Pinahusay ang kanyang kaliwang mata sa maximum, sa wakas ay nakita ni Zhao Feng ang sitwasyon ng malinaw. Sa kailaliman ng maulap na madilim na kagubatan ay may 100 o higit pang mga libingan at bawat libingan ay kasing laki ng isang maliit na palasyo, na umaabot sa taas na 10 metro. Ang mga libingan ay nabuo ng isang bilog at ang lupa sa gitna ay gawa sa isang espesyal na materyal na pilak na kristal, na hindi man lang makita ng kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa gitna ng pilak na kristal na parang, mayroong isang batong altar, na may kakaibang hanay ng mga linya dito. At sa tabi ng altar, may maliit na kwarto. Isang maulap na madilim na kagubatan, lupang puno ng mapuputing buto, libingan pagkatapos ng libingan, pilak na kristal na bukid, isang misteryosong altar. Huminga ng malalim si Zhao Feng at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil sa pananabik o takot.
Karaniwan, ang mga cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm o kahit na ang True Spirit Realm ay hindi makakalakad ng ganito kalayo dahil mawawalan sila ng pakiramdam sa mahiwagang ulap. Ngunit nagtagumpay si Zhao Feng sa tulong ng kanyang kaliwang mata. Sa puntong ito ng panahon, may 100 o higit pang talampakan ang pagitan ni Zhao Feng at ng mga libingan at bawat hakbang na gagawin niya ay higit siyang hindi mapalagay. Biglang nanginig ang mga puting buto sa kanyang harapan. 2 o 3 kalansay na hugis tao na may kumikinang na berdeng nagninangas na mga mata ay may hawak na mga sandata na gawa sa buto habang gumagapang sila palabas ng lupa. Ang 3 hugis ng tao na skeleton ay naglagay ng mahinang presyon kay Zhao Feng. Ibig sabihin, mayroon silang lakas na maihahambing sa hindi bababa sa sixth sky. Higit pa rito, maaaring mayroong higit pa sa pagtatago. Pasulong o babalik. Bago makapagpasya si Zhao Feng ng anuman, ang 3 hugis ng tao na kalansay ay bumangga ngunit mabilis patungo kay Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 211. Miser. Bawat isa sa 3 kalansay na ito ay may lakas na maihahambing sa mga disipulo na maaaring dumalo sa Three-Clan Party. Sa pagharap sa mga pag-atake nilang 3, maging si Zhao Feng ay napaatras ng ilang hakbang. Shua! 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 3 bone sword ang tumama kay Zhao Feng na agad na sumire sa anyo ng huli. Shu! Nagkidlat sa hangin at may lumitaw na figure ilang yarda ang layo. Ito ay isang kasanayang nilikha ni Zhao Feng. Ginamit ng Illusion Lightning Arc Step ang Illusion Fish Picture bilang pundasyon habang pinagsama ang Lightning Inheritance dito. Hindi nang ahas si Zhao Feng na gamitin ang skill na ito sa Three-Clan Party dahil hindi pa niya ito na-practice ng sapat ngunit makalipas ang ilang buwan, ang kanyang Illusion Fish Lightning Arc Step ay naperpekto na. 3 kalansay na maihahambing sa sixth sky ay hindi man lang mahawakan ang mga damit ni Zhao Feng. Lightning Wind Palm. Ang mga arko ng kidlat ay namuo sa palad ni Zhao Feng at naging sanhi ng paglitaw ng tunog ng kulog. Boom! Crack! Ang 3 tao na parang kalansay ay agad na napaatras. Ang kalansay sa harap ay agad na naging itim na alikabok habang ang 2 pa ay nagkahiwa-hiwalay. Napakalakas! Tumingin si Zhao Feng sa kanyang palad ng may kagalakan. Ang ika-6 na antas ng Lightning Wind Palm ay talagang nakakatakot. Halos agad itong pumatay ng 3 skeleton na maihahambing sa sixth sky. Sa misteryosong sonang ito, hindi na kailangang itago ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Inheritance. Ang iba pang 2 kalansay ay lahat ay nasaroon ng anyo at ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, naghagis sa mga arko ng kidlat patungo sa kanila. Crack! Crack! Ang 2 tao na parang kalansay ay nagkapira-piraso. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kahit na ang 3 kalansay ay tila malakas, ito ay tila ganap na sinalungat ng kanyang Lightning Wind Palm. Ang pagpatay sa 3 nilalang na maihahambing sa sixth sky ay medyo pinalaki. Kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, mapatay kaya ni Zhao Feng ang 3 yanggan sa isang palad. Malinaw, sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ito ay napaka-imposible. Pagkatapos patayin ang 3 kalansay, nagpatuloy si Zhao Feng. May 100 yarda pa bago ang mga libingan at dahil nakabantay si Zhao Feng, binigyan niya ng pansin ang mga layer ng puting buto sa ibaba. Clack! Clack! Ang mga puting buto sa lupa ay nagsimulang gumalaw muli at ang mga kalansay ng tao ay nagsimulang tumaas. Mamatay. Bago sila ganap na lumitaw, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Wind Palm at pinatay sila ng sunod-sunod. Ang kanyang husay sa paggalaw ay ang Illusion Fish Lightning Arc Step na nagiging sanhi ng mga arko ng kidlat na kumikislap sa hangin tuwing siya ay gumagalaw. Kahit na 3 o 4 na kalansay ng tao ang lumitaw ng sabay-sabay, pinatay sila ni Zhao Feng bago sila bumangon. Para siyang naglalaro ng hampas ng nunal, tuwing may lalabas ay tatamaan niya ito. Ginawa itong parang madali ni Zhao Feng ngunit kung isa pa itong cultivator sa fifth sky, mahihirapan sila. Kung tutuusin, ang bilis ni Zhao Feng ay napakabilis at ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm ay nagwawasak. Ang isang palad ay maaaring agad na pumatay ng isang kalansay. Unti-unti siyang umuusad patungo sa puntod. 100 yarda, 70 yarda, 80 yarda. Papalapit ng papalapit ang figure ni Zhao Feng habang pinagmamasdan niya ang kalapit na paligid.
Ang lakas ng mga kalansay na ngayon ay tumataas ay higit sa lahat sa 5th o 6th sky, ngunit kung minsan, 10 sa kanila ay lilito ng sabay-sabay, ngunit sa kabutihang palad ang Illusion Fish Lightning Arc Step ni Zhao Feng ay napakabilis at ang mga kalansay ay hindi man lang nahawakan ang kanyang mga damit. Matapos makapasok sa 50 yarda na radius, nakilala ni Zhao Feng ang isang kalansay ng tao na maihahambing sa 7th sky. Ang kalansay ng tao na ito ay 2 hanggang 3 yarda ang taas at may hawak na makapal na sibat na gawa sa buto. Nang iwagayway nito ang sibat, isang radius na 10 yarda ang nababalot ng itim na hangin. Nakaramdam si Zhao Feng ng kaguluhan sa oras na ito. Kung siya ay tamaan ng diretso, siya ay malubhang nasugatan kung hindi namatay. Higit pa rito, ang depensa ng kalansay ng tao sa 7th sky ay tumaas ng isa pang antas. Hiu! Hiu! Itinulak ni Zhao Feng ang kanyang Illusion Fish Lightning Arc Step sa maximum at pinatay muna ang mas mahihinang skeleton sa malapit bago gamitin ang kanyang Lightning Wind Palm upang labanan ang huling skeleton. Lightning Wind Raging Dragon. Nagdulot si Zhao Feng ng paghahalo ng kidlat at hangin at nagpadala ng umuungal na dragon ng kidlat patungo sa balangkas na nasa 7th sky. Ang mga buto ng kalansay ay naging itim at bitek sa ilang lugar bago bumagsak. Huminga ng kaunti si Zhao Feng bago nagpatuloy. Isang skeleton sa 7th sky at maraming mas mahihinang skeleton ang tataas bawat ilang yarda at napahinto ang mga yabag ni Zhao Feng. Sinulyapan ni Zhao Feng ang mga libingan at hindi ng ahas na lumipad ng walang ingat. Lamang sa pamamagitan ng pagpunta sa lupa bit ay ito ligtas. Nang makitang dumilim ang kalangitan, bahagyang nabalisa si Zhao Feng, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang layunin niya ay magkaroon pa rin ng karanasan sa labanan. Ang mahiwagang lugar sa kanyang harapan ay maaaring naglalaman ng malaking kapalaran. Lalo na sa loob ng mga libingan, maaaring may mga kayamanan sa loob. Ngunit naiintindihan ni Zhao Feng, gaano man siya nagmamadali, wala siyang magagawa. Dahan-dahan natin. Ang estado ng puso ni Zhao Feng ay dahan-daang huminahon habang siya ay nakaupo sa lupa at kumakain ng ilang spiritual pill. Nang umabot na ulit sa peak ang energy niya, nagpatuloy siya. Sa huling 30 yarda, ang mga skeleton ay nasa 7th sky. Dahan-daang gumapang si Zhao Feng pasulong, at dahan-daang gumiling sa landas. Ang Illusion Fish Lightning Arc ay naging mas matatas at tila umunlad siya sa kung paano gamitin ang Lightning Inheritance. Sa simula ay halos hindi makalaban ni Zhao Feng ang isa o dalawang skeleton sa 7th sky. Ngayon ay tumaas ito sa 3 o 4. Ang pagharap sa 4 na kalansay sa 7th sky ay hindi maisip. Ang Lightning Inheritance ni Zhao Feng pati na rin ang paggalaw ay parehong bumuti at ang kapangyarihan at kinis ng Lightning Wind Palm ay tumaas din. Sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng tunay na labanan ang isa ay bumubuti. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Makalipas ang 3 araw, nagsara si Zhao Feng sa huling 10 yarda ng libingan. Sa oras na ito isang mas nakakatakot na balangkas ang gumapang palabas. May sadget seat ng silver ang mga buto nito at ang aura na inilabas nito ay maihahambing sa half-step True Spirit Realm. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang magdesisyon siyang umatake muna. Mabangis niyang itinulak ang kanyang Lightning Wind Palm na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ngunit ang kumikislap na silver skeleton ay nagtagumpay sa pagbangon kahit na pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng diretso. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang nagpalipad kay Zhao Feng at naging sanhi ng pagluwa ng huli ng isang subo ng dugo. Pagkatapos maabot ang kalahating hakbang na True Spirit Realm, ang opensa at depensa ay parehong tumaas. Huminga ng malalim si Zhao Feng at na-activate ang kanyang bloodline power. Shoo! Kumalas ang Yin Shadow Cloak at naging Asher Trail si Zhao Feng na nagbibigay ng paminsan-minsang kidlat. Ang kumikislap na silver skeleton ay parang isang maliit na buhawi na pumipilit. Kailangang malaman ng isa sa tulong ng Illusion Fish Lightning Arc Step at Yin Shadow Cloak, ang bilis ni Zhao Feng ay maihahambing sa 7th sky. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng sitwasyong ito, hindi niya nagawang itapon ang kumikislap na silver skeleton. Kapag ang isang pag-girl ay umabot sa half-step True Spirit Realm, ang kanilang mga katangian ay tataas ng husto, kahit na ito ay kalahating hakbang lamang na True Spirit Realm.
Bagamat hindi bilis ng Flash ang Silver Skeleton's forte, mas mabilis pa rin ito kaysa sa mga normal na cultivator sa 7th Sky. Pagkatapos lamang lumipad ng 100 yarda ay tumigil ang kumikislap na Silver Skeleton bago bumalik sa paraan kung saan ito dumating. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Tila ang balangkas na ito ay hindi madaling makaalis sa kanilang teritoryo. Matapos magpahinga ng ilang oras, ang mga sugat ni Zhao Fang ay gumaling na at ang kanyang enerhiya ay umabot na sa pinakamataas. Bumalik siya para hamanin ang kumikislap na Silver Skeleton. Ilang sandali pa, wow! Si Zhao Fang ay dumura ng isang subo ng dugo at bumalik. Isa pang kabiguan. Sinubukan ni Zhao Fang ang kabuuan ng 7 o 8 beses na inabot ng 2 araw ngunit hindi pa rin siya ang tugma ng kalansay. Siyempre, ang kanyang lakas ay nadagdagan sa nakalipas na 2 araw na nagpapahintulot sa kanya na makipagpalitan ng ilang mga galaw gamit ang kumikislap na Silver Skeleton. Halos imposibleng matalo ito. Kung ang balangkas na ito ay may bilis ng isang normal na pag-iral sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at hindi pinaghihigpitan ng teritoryo, tiyak na ako ay patay na. Sumuko si Zhao Fang sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay nakaisip siya ng ideya at kinuha ang Luo Haobao na may kakaibang ngiti. Huminga siya ng malalim at ipinadala ang kanyang bloodline power at true force sa loob ng Luo Haobao. Bang! So! 3 Luo Hao arrow na malamig na kumikislap na tumusok sa vital point ng mga buto ng balangkas. Matapos matamaan, humabol ang kalansay ngunit dahil sa lamig na nasa loob ng mga arrow, ang bilis nito ay pinaghigpitan. Si Zhao Fang na nakatayo sa markang 50 yarda ay agad na tumakbo palabas ng 100 yarda na teritoryo. Q. Ang 3 Luo Hao arrows ay automatikong bumalik habang ang kumikislap na Silver Skeleton ay bumalik sa pinanggalingan nito. Hihihi. Binawi ni Zhao Fang ang Luo Haobao at nagpadala ng isa pang round ng pag-atake patungo sa likod ng skeleton nang bumaba ang bilis ng huli. Pagkatapos noon, nakapaglabas na si Zhao Fang ng 10 arrow. Makalipas ang 4 na oras, ang kumikislap na Silver Skeleton ay nahulog sa lupa. Kung tutuusin, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang bloodline na kapangyarihan sa Luo Haobao at sinuman sa kanyang mga arrow ay maaaring magbanta sa mga nasa 7th Sky. Para sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Naalis ni Zhao Fang ang huling 10 yarda ng lugar, na kinabibilangan ng ilang kumikislap na Silver Skeleton at ilang skeleton sa 7th Sky. Sa wakas, dumating si Zhao Fang sa harap ng libingan. Nasa harap niya ang 100 o higit pang mga libingan na nakaharap sa gitna na parang nakayuko sa emperador. Miyaw-miyaw. Umikot ang itim na mata ng maliit na magnanakaw na pusa. Naisip ni Zhao Fang na sa personalidad ng maliit na magnanakaw na pusa, tiyak na mayroong maraming kayamanan sa mga libingan. Sa pag-iisip hanggang dito, ginamit niya ang kanyang kaliwang mata upang mag-survey sa mga kalapit na libingan. Nakikita ng kaliwang mata niya ang mga dingding at nakikita ang sitwasyon sa ibaba. Halimbawa, mayroong isang kabaong at ilang mga bagay sa pinakamalapit na libingan. Gayunpaman, ang mga bangkay sa mga libingan ay pawang makapangyarihang nilalang noong nabubuhay pa. Kahit na sila ay patay na, nagradiated sila ng malalakas na aura na nagpapahirap sa paghinga ng mga mortal. Ang mga bangkay na ito ay pawang nasa True Spirit Realm noong nabubuhay pa. Hindi nagpadalos-dalos si Zhao Fang. Ang mga libingan dito ay kakaiba at masama. Tila nakayuko sila at libing. Kahit sino ay magiging maingat at maingat kung sila ay pumasok dito. Natahimik ang buong lugar, tila naghihintay sa araw kung kailan masasaksihan ng isa ang kanilang nakaraang kaluwalhatian at katanyagan. Makumpirma ni Zhao Fang na walang buhay na nilalang dito at walang panganib. Ngunit ang mga kalansay noon ay tiyak na hindi buhay sino ang nakakaalam kung may iba pang mga panganib. Tulad ng pag-aalangan ni Zhao Fang. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay mabilis na pamitik sa himpapawid bago lumapag sa isang bato ng isang libingan pagkatapos ay tumalon patungo sa gitna. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi inatake sa buong proseso. Walang panganib. Nagulat si Zhao Fang ngunit nang makita ang malulutong na kilos ng maliit na pas ang magnanakaw, bigla siyang tumibok. Sa personalidad ng pusa, aabutin ang lahat kung hindi siya susunod na mabuti.
King of Gods, Kabanata 220. Sumpa ng 100 libingan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kumidlat ang kidlat sa ilalim ng mga paa ni Zhao Fang habang mabilis siyang lumipad sa hangin. Habang nasa himpapawid, tila naramdaman niya ang malamig na aura na nagmula sa mga libingan sa ibaba na tila nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga paa. Biglang lumitaw ang isang nanginginig, mapanganib na pakiramdam, sinusubukang hanapin ang daan patungo sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ang pakiramdam na iyon ay katulad ng pakiramdam na naramdaman niya noong una siyang tumuntong sa lupa ng mga buto, 10 beses lamang na mas malakas. Pang 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 pang. Sa kalaliman ng kaliwang mata ni Zhao Fang, umikot ang Azure Abyss at naglabas ito ng tila sinaunang aura. Noon lang nawala ang delikadong pakiramdam. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Ang panganib na iyon ay mas matindi kaysa sa misteryosong balangkas sa Sky Cloud Forest. Parang bigla niyang napagtanto na malamang bawal ang lugar na ito. Ang ilang maikling paghinga ay tila 1 siglo. Sa wakas ay lumipad si Zhao Fang sa mga libingan at sinabi sa kanya ng instinct na ang panganib na ito ay nagmula sa daan-daang mga libingan sa ibaba. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay dumaong sa field ng halos kasabay ni Zhao Fang. Ang lupa ay gawa sa isang misteryosong pilak na kristal na materyal na kahit ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay hindi man lang makita ang nakaraan. Mahirap isipin kahit nasa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, hindi niya magagawang sirain ang anuman. Ngunit naramdaman ng kaliwang mata ni Zhao Fang na ang enerhiya dito ay tila nagyelo. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay mabilis na tumalon papunta sa gitna ng parang, kung saan naroon ang batong altar. Mayroong ilang malalim na hanay ng mga linya na inukit sa batong altar at nang sumulyap siya sa mga ito, naramdaman ni Zhao Fang na siya ay nasa walang limitasyong espasyo. Shua! Inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at kinopya niya ang ukit sa kanyang isipan. Bagamat wala siyang magawa dito, puno ng halaga ang kalaliman na nilalaman nito. Tumalon sa batong altar ang munting pas ang magnanakaw at tila natuwa ito ng bahagya. Naisip ni Zhao Fang. Walang kayamanan kahit saan, kaya bakit ganoon ang kikilos ng maliit na pas ang magnanakaw? Tumalon saglit ang munting pas ang magnanakaw bago nagpakita ng malungkot na tingin. Hindi ito pinansin ni Zhao Fang at pumasok siya sa kwartong bato sa tabi ng altar. Maingat niyang sinuri ang lugar gamit ang kaliwang mata, ngunit wala siyang nakitang senyales ng panganib. Mula nang dumaan sa mga libingan, ang mapanganib na pakiramdam ay nawala, na naging dahilan upang si Zhao Fang ay halos tiyak na ang pilak na kristal na parang ay isang ligtas na sona. Sa loob ng kwarto, kahit saan ay nababalot ng alikabok, parang napakatagal na ng kwarto dito. Mabilis na nascan ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang mga item na may halaga at hindi nagtagal ay nalock ito sa 3 item. Isang maliit na bote, isang flask ng alkohol at isang piraso ng balat ng hayop. Sa katotohanan, lahat ng hindi nabubulok ay mahalaga. Shua shua. Si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumawa ng kanilang mga galaw sa halos pareho, ngunit ang kanilang mga layunin ay magkaiba. Unang nilock ni Zhao Fang ang 3 bagay sa desk at lumipad patungo sa kanila. Isang patay na insekto ang target ng maliit na magnanakaw na pusa. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Nakita na rin niya ang patay na insekto, at hindi nabulok ang katawan nito. Pero obviously, hindi siya interesado dito. Nilamon ng munting pas ang magnanakaw ang buong katawan ng insekto, na parang natatakot na kunin ito ni Zhao Fang. Hindi ka ba natatakot na ito ay lason? Ngumiti si Zhao Fang. Nang dumaan ang kaliwang mata niya sa katawan ng insekto, nakita niyang nababalot ng lason ang insekto. Ang ginawa ng maliit na pas ang magnanakaw ay sinop. Si Zhao Fang ay labis na nagulat kailangang malaman ng isang tao na ang pusa ay hindi kailanman suminiktik kapag kinain nito ang mga pangunahing kristal na bato at iba pang mga bagay. Mukhang hindi simple ang insektong kinain ng pusa. Pagkatapos ay ibinalik ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa kanyang mga samsam. Makinis at transparent ang maliit na bote, halatang hindi ito gawa sa simpleng material. Bukod dito, naglalaman ito ng isang transparent na likido sa loob. Tulad ng para sa flask ng alkohol, ito ay napakabigat at ito ay napakasarap ng amoy, ngunit nang buksan ito ni Zhao Fang, walang anumang bagay sa loob. Gayunpaman,
Ang instinct ni Zhao Fang ay nagsabi sa kanya na ang prasko ay hindi simple. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumitig sa bote at prasko na may galit at pagkadismaya. Ngunit malinaw naman, hindi kayang kumuha ng dalawa ng sabay-sabay ang pusa at hindi nito nagawang talunin ang may-ari nito. Sa piraso ng balat ng hayop ay may dalawang linya ng mga salita na tila nakasulat sa napakamadaling paraan. Tungkol sa mga huling salita, lahat sila ay malabo at hindi malinaw. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na gumawa ng conclusion. Ang silid na bato ay orihinal na protektado ng isang tao, ngunit isang hindi inaasahang sitwasyon ang lumitaw, na naging sanhi ng pag-alis ng tao at ang bote pati na rin ang prasko ay mga bagay na naiwan dahil sa pagmamadali. Ngunit, hindi nakilala ni Zhao Fang ang wika sa balat ng hayop. Hindi ito ang karaniwang wika ng kontinenteng ito. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at nagpakita ito ng kakaibang ekspresyon ng tingnan ng mga mata nito ang dalawang linya. Naiintindihan mo sila. Si Zhao Fang ay kalahating naniniwala at siya ay kalahating hinala. Nadama niya na ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi isang anyo ng buhay na kakapanganak pa lamang, ngunit ito ay isang bagay na puno ng kaalaman. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay may mapanglon na hitsura sa mukha nito at ikan-away nito ang mga paa kay Zhao Fang. Ang huli ay naglabas ng panulat at papel mula sa kanyang interspatial bracelet. Ginamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang dalawa nitong maliliit na paa at hinawakan ang panulat bago isalan ang mga salita mula sa balat ng hayop. Pagkatapos ay tiningnan ni Zhao Fang ang nilalaman. Ang Three Saints Palace ay naging hindi natitinag sa lugar ng alikabok. Nitong mga nakaraang araw, naakit pa nito ang ilang one-star factions na muntik nang basagin ang sumpa ng 100 libingan. Ngayon, naubos na ang enerhiya ng teleportation array. Aalis muna ang subordinate na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang pagkatapos basahin ito. Nasaan ang lugar ng alikabok? Ang 13 clans ba o ang Northern Continent? Ang one-star factions ay isa pang trail. Narinig ni Zhao Fang na binanggit ng First Elder na ang mga puwersa ay nireranggo mula 1 hanggang 5 bituin na may 5 bituin ang pinakamalakas. Gayunpaman, 5 star faction ang pinakamalakas na puwersa at naririnig lamang sila sa mga alamat. Ngunit ang mga puwersa ng kontinenteng ito ay tila hindi inayos ng mga bituin. Hindi alam ni Zhao Fang kung paano nakaayos ang mga puwersa, ngunit tila alam ni First Elder. Sa huli, isinulat nito ang Curse of 100 Graves at ginawa nitong maunawaan ni Zhao Fang ang paglalagay ng 100 libingan. No wonder nakaramdam siya ng lamig na pilit na umiiwas sa kanya nang pumasok siya sa lupa ng mga puting buto. Ngunit dahil sa kaliwang mata niya, hindi nakapasok ang sumpa sa katawan niya. Higit pa rito, ayon sa nakasulat sa balat ng hayop, ang sumpa ng 100 libingan ay halos masira at ang epekto nito ngayon ay mas mahina kaysa dati. Maaaring baliwalain din ng maliit na pas ang magnanakaw ang Curse of 100 Graves. Ang ibig sabihin nito ay kakaiba ang katawan nito at napakaraming kaalaman nito para dumiretso ito. Bagamat hindi maintindihan ni Zhao Fang kung ano ang ibig sabihin ng karamihan sa mga salita sa balat ng hayop, masasabi niya mula sa salitang alikabok, na ang mundong kasalukuyang alam niya ay dulo lamang ng isang malaking bato ng yelo. Nang makitang hindi niya maisip ang mga problemang ito, nagpasya si Zhao Fang na huwag pag-isipang mabuti ang mga ito. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa prasko ng alak at bote. Walang laman ang flask, kaya itinapon ito ni Zhao Fang sa kanyang interspatial ring. Nang makita ang kanyang kilos, nagliwanag ang mga mata ng magnanakaw na pusa habang tumalon din ito sa interspatial bracelet. Pagkatapos ay itinoon ni Zhao Fang ang bote. May manipis na layer ng transparent na likido sa loob ng bote at naramdaman ni Zhao Fang ang isang purong enerhiya mula dito gamit ang kanyang kaliwang mata. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga spiritual pills na kinain niya sa clan. Walang pag-aalinlangan, ininom niya ang likido, na umabot lamang sa 20 ng bote. Ang transparent na likido ay bumaba sa kanyang lalamunan at sa kanyang katawan. Agad, isang surge ng dalisay at malinis na enerhiya ang napukaw sa loob ng kanyang katawan. Ang dami ng transparent na likido ay kasing laki lamang ng hinlalaki, ngunit naglalaman ito ng malaking halaga ng enerhiya at naglabas ito ng malakas na aura.
Ang unang pakiramdam na naramdaman ni Zhao Fang ay napuno siya at ang kanyang enerhiya ay napunan muli. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng likido ay nagsimulang gumana sa paligid ng kanyang mga buto, dugo at balat. Ang epekto nito ay higit sa 10 beses na mas mahusay kaysa sa Mero Cleansing Pill. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ay napakakalma o kung hindi ay maaaring malubhang nasugatan nito ang katawan ni Zhao Fang. Pakiramdam ng huli ay paulit-ulit na hinuhugasan ang kanyang buong katawan at gumaling ang ilan sa kanyang mga tinatagong sugat. Kasabay nito, naramdaman niya na nagbago ang kanyang mga buto. Agad siyang naupo ng naka-cross-legged at ginamit ang kapangyarihang ito sa paglinang. Ang enerhiya mula sa likido ay napakadaling makuha. Makalipas ang 1 oras, isang layer ng itim, malagkit na likido ang inilabas mula sa katawan ni Zhao Fang. Makalipas ang kalahating araw, naabsorb na ni Zhao Fang ng buo ang likido, na kasing laki lang ng hinlalaki, at naramdaman niya ang pagdaloy ng kuryente sa kanya. Parang kakakain lang niya ng buo at napunan ang lakas niya. Sa puntong ito, naabot na ni Zhao Fang ang rurok ng 5th sky. Ang natitirang kaunting likido lang ang naabot ko sa tuktok ng 5th sky. Huminga ng malalim si Zhao Fang at pinigilan niya ang umaapaw na saya sa kanyang puso. Muling tumaas ang kanyang rating sa lugar na ito. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang likidong ito ay tila pagkain lamang ng taong ito at ang paglilinis ng katawan ay dagdag na epekto lamang. Ayon, dagdag na epekto lang. Unang naramdaman ni Zhao Fang ang busog nang inumin niya ang likido, pagkatapos ay naramdaman niyang nagbago ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay at inikat niya ang kanyang tunay na puwersa. Pakiramdam niya ay 2 beses na mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Ang kanyang katawan lamang ay mas malakas kaysa sa mga normal na cultivator sa 4th sky. Nakakatakot ang epekto ng misteryosong likidong ito, ngunit sa kasamaang palad, may kaunti lang, at ito ay mga labi ng ininom ng ibang tao. Nagpasya si Zhao Fang na pagsamahin ang kanyang kaharian at nalaman niyang mas mabilis na ang paglilinang noon. Kung pananatilihin niya ito, ilang araw na lang bago niya natural na maabot ang limitasyon ng 5th sky. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Kaunti lang ang nainom niya ng misteryosong likido, ngunit nakakagulat ang epekto nito at dapat siyang makontento dito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa interspatial bracelet at nabigla siya sa kanyang nakita. Sa loob ng interspatial bracelet, lasing na ang maliit na pas ang magnanakaw ngunit mas lumakas ang aura nito kaysa dati. Saan nanggaling ang alak? Natigilan si Zhao Fang. Alam niyang walang alkohol sa loob ng kanyang interspatial bracelet. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa prasko. Ang prasko ay napakabigat at mayroon pa itong ilang natitirang patak ng alkohol sa loob. Saan nanggaling ang alak? Sigurado si Zhao Fang na ang prasko ay walang laman noon. Napasinghap siya ng malamig at hinailan niya palabas ang munting pas ang magnanakaw. Makalipas ang 1 oras, nagbigay ng katotohanan ang munting pas ang magnanakaw at nagbuhos ito ng tubig sa prasko. Hindi nagtagal, nagsimulang magbigay ng mabangong amoy ang tubig sa loob ng prasko.